Mga kababayan, kamusta po kayo? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli. At tayo po magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. At tayo po mag-umpisa na. Komentuhan po natin mga kababayan yung nakakaganapan po kahapon. Ang impeachment po, ang ikalawang araw po na impeachment ng Vice President. At hinarap na po nila o pinresinta na po nila ang kanilang witness na sa kasong grave threat o tangkang pagpaslang sa sinasabi po na bangag at tambaluslos at meron pang sinasabing kokak, mga kababayan. Ito pong kanilang witness na si John Mark Calilong, isa pong NBI senior agent. At syempre po kasama po ang kanilang abogado, ang tumatayo po na House Private Prosecutor na si Atty. Ligutan. Tingnan po muna natin ito bago po natin pakinggan yung kanilang witness na nagbabasa, mga kababayan. Ito po, tingnan po natin at mukha po yatang sinisipon pa si Atty. Ligutan, mga kababayan. Panoorin po natin. Agree 100%, Your Honor, please. Your Honor, the prosecution cannot be allowed. Agree 100%, Your Honor, please. Your Honor, the prosecution cannot be allowed. Yan po, mga Agree kababayan. 100%, Your Honor, please. Your Honor, the prosecution. Tumutulo po ang sipon ni attorney, mga kababayan, dahil siyempre po ay kailangan pong kabisaduhin ang kanila pong script na ibibigay po sa taong bayan para po yung mga kasinungalingan ay para po maging totoo sa mata ng taong bayan, para po mapabagsak nila ang isang vice president. Hindi po ba? At ito naman po yung kanila pong sinasabing witness sa kasong grave threat na si John Mark Calilong, mga kababayan. Calilong. Pakinggan po natin siya sa mga ibinibintang po. Kami stated ka, sir. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? I just imagine myself cutting his head. Wait. So, sinabi ng Vice President, gusto kong tanggalin ng ulo niya. I imagine myself cutting his head. Now, ano pa yung naging statement kung meron pa? Pakinggan. So doon na-realize ko, toxic na, di ba? Ganyan na yung imagination mo. Sinasakal mo na yung tao. And then, I said, this is over. Alright. Kung meron pa, ano pa yung naging statement ng Vice President sa araw na yan? Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Kasalanan ko ba yun? Kung meron pa, ano pa yung naging statement ng Vice Presidente sa araw na yan? Hindi ko alam. Pero isang beses, sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay nyo, itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Dapat lang. Your Honor, please. There's a manifestation at the good Senator Tito Soto. He did not hear the last statement. No such manifestation was heard by the presiding officer. Council may continue. Please proceed. Thank you so much. Para-paraan na lang eh. Kindly stated for the record, Senator Judge Soto. Apologies from the presiding Thank you. officer. I did not get the exact words that were uttered during the last statement. Will the witness kindly repeat his answer to the last question propounded by counsel for the prosecutors? Yes, Your Honor. Hindi ko alam. Pero isang beses, sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay nyo, itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Huhukayin. Kung hindi kayo titigil sa pagnanakaw nyo. Huhukayin. May proceed, Your Honor, please. Council may proceed. Ano pa yung naging mga statements kung meron pa ng Vice Presidente sa araw na yan? Last statement, kung presidente nyo siya, okay lang. Ako hanggang vice president lang ako.
Hanggang number 2 lang itong bansa na ito. Wala itong number 1 para sa akin. Tama. Are these all the statements, Mr. Witness? Yes, sir. Now, proceed. Now, ano ba yung nangyari kung meron man pagkatapos madiskubre ng NBI yung mga naging statements ng Vice President nung araw na yan, October 18, 2024? Like what we did to the main video, the November 23, I proceed to preserve and authenticate the October 18, 2024 video, sir. Again, for ano ba yung ibig sabihin when you preserve the video? It means that I make the necessary action to ensure that the evidence will be accessible at any time, sir. All right, now. Ano ba yung ibig sabihin? After mo ma-authenticate yung video, ano bang ginawa mo kung meron pa? I saved the video on my laptop and on a flash drive, sir. Now, sinabi mo yung flash drive kung saan sinave mo yung mga video recording mo sa mga naging statements ng Vice Presidente sa araw na iyan. Now, kung yung flash drive na yan ipapakita sa iyo, ma-identify mo ba yan? Yes, sir. Your Honor, please, we are now in the process of confronting this witness with a Yan po mga kabayan, ang witness nila, mga kabayan, at yung mga statement daw po ng Vice President ay talaga po daw na ito daw po ay grave threat sa mga tinatawag po na tambaluslos at tinatawag na kokak at tinatawag po na lupin at bangag ng kanyang ate di umano. Ay nanganganib daw po ang buhay nila at pinagbabantaan ng Vice President gamit po ang sinasabing witness nila na si Kalilong, si Mark Kalilong at ang siyempre po ang napakaangas at napakayabang po yata na kanila pong private prosecutor na si Attorney Ligutan, mga kababayan. At alam naman po natin, pare-parehas yung mga statement na yon. Hindi po ba? At meron pong pinaguhugutan yun. Yung nangyari po kasi sa pamilya Duterte at nangyari sa ating bansa, ang sinisisi po kasi natin at karamihan ng mga kababayan nating mga Pilipino, ang sinisisi po kasi sa nangyari po ngayon sa ating bansa ay ang Vice President. Bakit po? Di po ba? Dapat siya ang presidente. Siya po kasi ang isinusulong na maging presidente ng dating Pangulong Duterte na pinatapon nila dahil sa politika na walang due process. Siya po. Hindi po ba? Ayaw niyang tumakbo. Ang sabi niya, magme-mayor na lang siya sa Davao. Yan po ang istorya niyan eh. Kung hindi po ako nagkakamali. Mayor. Pero nagulat din po ang dating Pangulong Duterte na nagulat siya na tumakbong Vice President si BP Sara dahil sa panliligaw at pagkukumbinse sa pangunguna po ng Senadora Amy Marcos. At syempre po ang tinatawag na bangag. At syempre, marami po yang mga pangako sa bawat isa. Kaya rin napapayag nila ang Vice President dahil marami po yang promises. Maraming gagawin at iaayos ang bansa. Ngayon, nung naging presidente po, itong tinatawag na bangag ng kanyang ate, lahat po ng pinag-usapan po nila at ibinigay ni BP Sara ang 100% kanyang suporta para po manalo itong tinatawag na bangag. Ngayon po, sino po ang sinamahan niya nung manalo siya? Lahat po ng isinusuka ng taong bayan, yun po ang sinamahan ng tinatawag na bangag ng kanyang ate. Lahat halos, dilaw, pink, yellow, liberal, makakaliwa, mga oligarkiya, lahat media, lahat sinamahan po, yun ang ipinalit. Lahat po ng nakatulong sa kanya dito sa tinatawag na bangag ng kanyang ate. Lahat ng nakatulong sa kanya, pinababagsak nila ngayon, di umano. Kasama na po ang Vice President at ang dating Pangulo. Sa tingin nyo, ito yung logic. Sa lahat po ng ginawang kabutihan,
ng Vice President sa namumuno ngayon na tinatawag niyang hindi marunong maging presidente dahil lahat ng kanyang pinangako ay hindi natupad sa taong bayan. Kaya nga hindi marunong maging presidente dahil dinala tayo sa kahirapan, korupsyon at pamumulitika. Hindi po sa pag-unlad ng bayan at pagtulong sa mga Pilipino sa naghihirap at naghihikahos natin o sa atin o tayo. Hindi po ba? Kaya nga po napakatindi po ng pinaguhugutan ng Vice President sa nangyari po ngayon sa ating bansa na siya po ang unang sinisisi ng taong bayan dahil kung hindi dahil sa kanya, wala tayong presidente na ngayon na may issue na gumagamit ng pulburon at wala po tayong presidente na gumawa ng massive corruption di umano ng mahigit 3 taon. Na ikinabaon natin sa utang na wala namang pandemya pero lubog tayo at kidami-dami nilang inutang na wala naman po tayong nakita na build na malalaking proyekto nila. Ang nakita natin, mali-maleta. Hindi po ba masisisi ang Vice President? At kaya nga sumasagot lang siya sa mga tanong ng mga kababayan natin na nagtatanong sa kanya, bakit nangyari ito? Bakit nangyari? Bakit nagkaganito bansa? Kaya nga siya nakakasagot. Hindi niya na itinuturing na presidente. Wala nang presidente sa kanya. Number 2 na lang. At kung kaya niya lang sa isip niya, natanggalin na ang ulo niyan at ipatapon niya dahil sa ginagawang pang-aapi at pang-aabuso sa kanila at pamumulitika. Pati nga pamilya, pati nakalibing na ama na pinayagang malibing sa panunungkulan ni dating Pangulong Duterte, ang dating diktador na ama niya sa libingan ng mabayani. Dahil kung hindi siya titigilan, dahil hindi siya tinitigilan at hindi siya tinatantanan sa pagpapabagsak at paninira sa kanya at sa kanyang pamilya. Di po ba? Kaya nga kinausap niya si Senadora Amy Marcos na kung hindi siya tatantanan at hindi siya titigilan dahil sa bugso ng galit, dahil ikaw ba naman na tumulong sa kanya, 100% suporta binigay mo, manalo kayong dalawa sa halalan. Tapos sa igaganti sa'yo ng tinulungan mo, sinasaksak ka sa likod, patraidor, habang nakatalikod ka, sinasaksak ka. Hindi po ba? Puro paninira, samantalang sila ang issue ay napakaraming korupsyon. Hindi po ba? Hindi ka ba makapagsasabi o makapaglalabas ng emosyon mo? Emosyon yun eh. Emosyon po yun ang pagsisisi na may galit dahil ano ang nangyari sa ating bansa. Dahil ang Vice President ay nagtatrabaho ng maayos sa bansa. Kahit po pinupolitika ang kanyang budget, gumagawa pa rin siya. Kahit ang kanyang kapangyarihan ay limitado lang, isa lang po siyang spare tire. Hindi po ba? Pero sa kabila nun, nakita naman po natin kung ano po ang kaganapan ngayon. Sindikato, sabwatan, buong puwersa, pati institusyon ng Kongreso, kasama sa nagpapabagsak sa kanya. Hindi po ba? Dahil nga po nakabalik ang mga sakim, greedy, sa kapangyarihan at pera. Nakabalik. At ayaw na nilang mawala ito sa kanila. Kaya nga po yung sinasabi ng Vice President, hindi po ba? Totoo po yun. Nasa loob niya yun, nasa isip niya yun, nasa isip lang niya. Pero kailanman ay hindi nangyayari pa. Pati yung sinasabing pagbabanta, yun eh, meron pong condition yun. May condition pa. Yung sinasabi pagbabanta ng Vice President na tsutyugiin sila. Yung tinatawag na bangag, tambaluslos at kokak, di umano. Kaya nga may kondisyon eh. Kung siya'y mawawala. Dahil unang-una, mas unang nanganganib ang buhay ng Vice President. Tinanggalan nga siya ng security eh. Di ba? Binawasan siya ng security. Unang nanganganib ang buhay ng Vice President. Kaya nga yung sinasabi sa isa pong Zoom, parang Zoom meeting, Zoom conference yun, nagtatanong sa kanya dahil nanganganib ang buhay niya. Yung pagtatanong na yon, sinagot niya. Nanganganib ang buhay niya kung siya man
ay matsugi dahil siya'y nanganganib ang buhay, ay hindi siya papayag na hindi niya magantihan dahil wala na siya eh. Todas na eh. Hindi siya papayag na hindi rin mawala itong yung mga bumanat o sinasabing nagpatsugi sa kanya. Logic yun. Pero dito po, sa mga tao na ito, dahil po maitim ang hangarin sa ating bansa, dahil dinala po tayo sa korupsyon at pamumulitika, ay kailangan po nilang pabagsakin ng pilit ang isang Vice President, na ang Vice President po ang magpapanagot sa ginawa nilang lahat kung ito'y magiging presidente. Lahat sila na naging sindikato na pagnanakaw sa ating bansa. Hindi po ba? Kaya lahat po gagawin nila. Nasa kanila po ang malaking asset. Nasa kanila ang pera ng taong bayan, pati inuutang nila. Nasa kanila lahat. Lahat ng asset. Kaya nga kaya-kaya nilang gawin lahat ang gusto nila. Kahit po gumamit ng vendalo. Hindi po ba? Nasa kanila lahat. Kaya nga lang po, napakahirap po kasi pabagsakin ng isa pong Duterte, ang isang Vice President, kung po ang tao na pinababagsak mo ay wala po talagang issue. Kasi kung totoo po lahat ang issue na binibintang nila sa Vice President, tatagal po ba ito ng 4 na taon? Tatagal po ba ito ng 6 na taon? Kung lahat ng ibinibintang nila ay totoo, yung pagbabanta, pagnanakaw, korupsyon, hindi po ba? Malapit na nga matapos ang termino nila eh. At napakarami na pong inuubos na pera, buwis ng taong bayan sa ginagawa nilang fishing expedition sa Vice President. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, ang kanila pong witness. At alam naman po natin na talagang pinipilit lang nila na maugnay at mapasama ang Vice President para dalhin nila sa sinasabing grave threat o pagbabanta sa buhay ng mga salot sa ating bayan. Di umano. Saan ka ba naman nakakita? Yung merong malasakit, may tapang at malasakit na naglilingkod sa iyong bansa, walang issue ng pulburon at ginagawan lang nila ng issue ng korupsyon. Samantalang yung gobyerno ngayon, hanggang ibang bansa, pinag-uusapan ng pagnanakaw sa ating bansa, buong mundo, alam na laganap ang korupsyon sa ating bansa, lalo-lalo sa flood control. Pero sila pa ngayon na nagmamalinis. Mga kababayan, akala mong walang bahid ang mga pagbumuka nilang lahat ng isang damukal na maleta. Di umano. Maraming salamat po mga kababayan. At kung ikaw naman ay nakikinabang, maniniwala ka sa kanila dahil wala ka namang pagmamahal sa iyong bayan. Ang mahal mo lang ay pakinabang. Pero kung ikaw naman ay matinong tao at ang iniisip mo ang ating bansa at ang mga susunod na henerasyon ng ating saling lahi, makikita mo ang katotohanan. Hindi po ba? Thank you po sa gusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy na nagsusubscribe, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. At maraming salamat din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po. At ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa at God bless po sa inyo lahat. Muli po, ingat-ingat po kayo. Tiis-tiis lang po tayo. Bye-bye.